Pumasok sila sa dungeon at natagpuan ang kanilang sarili sa isang kagubatan sa gitna ng mga bundok kung saan gumagala ang mga goblins. Isang maliit na grupo ng mga goblins ang nag-scout sa lugar, at si Hanjia, na nagtatago sa likod ng mga damo, tahimik na sumilip para tignan kung umalis na ba sila. Nalaman niyang may mga halimaw nga talaga, buti na lang at nagdesisyon siyang bilhin ito. Tiningnan niya ang bracelet at naisip na ito ay equipment na nakakasense ng mana ng mga monsters. Humarap siya sa bida at humingi ng paumanhin, sinasabing pupunta siya mag-isa. Nagpaalam siya kung okay lang ba na siya ang papatay sa kanila, ibibigay na lang niya sa kanya ang lahat ng lots at babayaran siya para sa lahat. Tumango siya bilang tugon at sinabing huwag siyang mag-alala, kung kailangan niya ng tulong, ipaalam lang niya, kaya niyang gumawa ng mga pana. Tumayo siya at nagpasalamat sa kanya, tapos hinayla ang pana sa bowstring at nag-aim, sinasabi sa sarili na okay lang ang lahat, hindi siya dapat kabahan. Nang mahanap ang tamang oras, pinakawalan niya ang pana na nag-iwan ng magical light sa likod nito, at pagkatapos ay lumapit ito sa goblin, at nang lumingon ito, tumagos ito sa ulo nito. Mabilis na gumalaw ang pangalawang goblin palabas sa linya ng atake at kinuha ang kanyang pana para gumanti, at sa likod nila, may sumabog dahil sa pagtama ng pana sa lupa. Hinihila muli ang bowstring, pinakawalan ni Hanjia ang pana pero sumabli. Habang pinapanood siya ni Shin Jonso, naisip niya na hindi niya nakita ang laban niya bago siya naging player. Ang kanyang purong destructive power ay mas mataas kaysa sa isang A-rank pero walang saysay yun kung hindi siya makakatama. Nagpakawala muli ng palaso si Hanjia sa sandaling ito at gumawa ng buta sa katawan ng isa sa mga goblin, pagkatapos ay naisip niya na isa sa 3 pana ang tumama. Ito ang kanyang best record. Sa ganitong paraan, kaya niya pang tumira ng 4 na beses. Pero gusto niyang tapusin ang lahat sa 2 tira. Nang paputok na siya ng isa pang pana, bigla siyang tumigil nang mapansin ang isang goblin na hinihipa ng isang sungay, nagbabala sa iba ng panganib. Hindi niya agad naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, tapos dumating ang mas maraming goblins at nakaramdam siya ng pressure mula sa lahat ng direksyon, natigilan siya. Tumunog ang kanyang bracelet, nagbabala ng panganib, at nang tumingin siya sa paligid, doon niya lang napansin na napapaligiran na pala siya. Nalito siya at kinakabahang nag-isip kung saan ba siya dapat tumira, sa harap ba o sa likod? Ano ang dapat niyang gawin? Sa sandaling yun, nagdesisyon ang mga goblins sa likod niya na umatake, pero biglang lumitaw ang isang maliwanag na bagay sa harap nila. Maraming espada ang nakatusok sa lupa, humaharang sa kanila sa pagdaan, at lumapit si Shin Jonso kay Hanjia, nakangiting sinasabing kailangan niya ang tulong niya. Nagulat siya at sinabing hindi ba sinabi niyang D-rank maker siya? Sumagot siya na isa nga siyang D-rank maker, tapos nagsimulang maglaho ang kanyang espada, at sinabing hindi ito magtatagal kaya kailangan niya ang tulong niya. Humarap siya sa kanya at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Itinuro ng bida ang mga halimaw na nagtatago sa likod ng mga damo at sinabing atakihin niya doon gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Sumang-ayon siya at nag-aim muli, iniisip na hindi niya alam kung ano ang plano niya, pero gagawin niya ito. Pagkatapos, umatake siya sa direksyon na yun, na lumipad pasulong na sing bilis ng kidlat, sinisira ang lahat ng daanan nito. Pinaalam niya sa kanyang partner ang ginawa niya at nagtanong kung ano ang sunod niyang gagawin. Hinawakan ni Shin Jonso ang kamay niya at sinabing sa tira na yun, nilinis niya ang daan, kaya ngayon kailangan nilang tumakbo. Sa sandaling yun, tumakbo ang mga halimaw papunta sa kanila, at nagulat siya nang bigla siyang hinayla ng bida palayo sa mga goblin. Hindi nagtagal, nakalayo sila sa mga halimaw at natagpuan ang kanilang sarili sa pasukan ng isang kuweba. Hinabol ni Hanjia ang kanyang hininga at pinunasan ng pawis sa mukha niya, sinasabing nakaligtas sila, tapos naisip, nasaan sila? Nakalayo ba sila sa mga goblins? Naalala niya na nang tumatakbo sila sa kagubatan at lumingon siya, may pakiramdam siya na hindi na sila makalapit sa kanila. Kaya nagtaka siya kung mayroon bang isang bagay dito na kinakatakutan nila. Napakaraming nangyari kaya nalilito na siya. Tiningnan niya ang kanyang partner na nagpapailaw ng flashlight sa kuweba at nagtataka kung bakit ang kalmado niya, kailangan na nilang umalis dito agad. Ngumiti siya ng awkward at sinabing tatapusin na niya ang lahat para sa araw na ito, babayaran niya ang kompensasyon na nabanggit niya. Sumagot si Shin Jonso na hindi pa sila pwedeng umalis dahil nakaalerto ang mga goblin ngayon, siguro magtatagal sila doon. Delikado umalis ngayon, tas mukhang nahulog pa nila ang rescue flare gun habang tumatakbo kaya wala silang choice kundi maghintay na umalis ang mga goblin. Nagulat siya at nagtanong kung kailan sila pwedeng umalis. Humarap siya sa kanya at sumagot na baka kalahating araw pero depende sa sitwasyon, baka mas matagal pa. Nang marinig ito, nanginig siya, tapos hinawakan ng ulo niya at sinabing kalahating araw. Naisip niya na tapos na sila, lumuhad siya sa kawalan ng pag-asa.
Kinamot ni Shin Jonso ang likod ng ulo niya, iniisip na syempre nagsisinungaling siya, aalis din sila agad sa loob ng 30 minuto. Hindi naman ganun kaganda ang koordinasyon ng mga goblin. Nakakaawa ang dahilan pero sa puntong ito mukhang maniniwala si Han Jia sa kahit ano. Tiningnan niya ulit ang pasukan ng kuweba at naisip na kailangan niyang pilitin siyang pumasok sa kuweba kasama niya. Habang iniisip niya ito, pumikit siya at nag-cross ang mga braso sa dibdib, tapos inimagine siyang tumatakbo palayo sa kuweba sa takot at naisip na nagdududa siyang papayag siya. Biglang naputol ang kanyang mga iniisip ng guilty na boses ni Han Jia. Tumayo siya at yumuko sa kanya, humihingi ng tawad. Lahat ito ay dahil sa kanya. Kung marunong siyang lumaban, kung nagpunta siya mag-isa sa simula pa lang, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Humihingi siya ng paumanhin na nangyari ito. Kinakabahang hinawakan niya ang kanyang sandata sa kanyang mga kamay, iniisip na nagdulot na naman siya ng problema. Kahit sa D-rank dungeon, ganito siya kumilos, wala talaga siyang pag-asa. Umiyak siya at nagngangalit ang mga ngipin, sinasabi sa sarili na hindi na siya dapat pumasok pa ng dungeon. Inabot ni Shin Jonso ang kanyang kamay sa kanya at pamitik ng mga daliri sa harap ng kanyang mukha, ginagambala siya sa mga iniisip na niya, at sinabing kung nagsisisi siya, hayaan siyang gawin ang isang bagay para sa kanya, at pakalmayan niya ang sarili niya. Nag-aalangan siyang nagtanong kung anong klaseng request. Humarap siya sa kuweba at sinabing marami silang oras, tapos tiningnan siya ng nakangiti at idinagdag na ipapaliwanag niya ang lahat ng detalyado. Pagkatapos, pumasok sila sa kuweba at nagsimulang sumulong, nagliliwanag ng kanilang daan gamit ang flashlight. Nag-aalangan si Han Jia na nagtanong kung kailangan niya talaga ang tulong niya. A-rank siya pero wala siyang masyadong karanasan sa mga dungeon at hindi niya maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa elite monster. Ngumiti siya, naalala na sinabi niyang first time niya sa training gate at sinabing naiintindihan na niya kung bakit hindi niya alam. Hindi ito masyadong karaniwang impormasyon. Maliban sa mga boss sa dungeon, may elite monster na mas mababang rank at nakatira ito sa kuwebang ito. Para sa personal na dahilan, kailangan niyang talunin ang halimaw na ito, pero hanggang ngayon, tinanggihan siya at hindi niya man lang ito malabanan. Kaya siya ang unang tumanggap sa kanya bilang support sa team. Nang marinig ito, natigilan siya at nanahimik, at sinulyapan niya siya at naisip, awkward ba ang tunog nun? Kinokolekta ang kanyang determinasyon, pinigilan ni Han Jia ang kanyang mga labi, tapos tumigil at confident na sinabi na tutulungan niya siya kung okay lang sa kanya. Naaalala ang mga goblins sa kagubatan, naisip niya na tama ang pagtulong sa kanya. Salamat sa kanya, nakaligtas siya, at alam din niya kung gaano kasakit kapag hindi ka isinasama sa team, kailangan niya siyang tulungan. Biglang tumunog ang kanyang bracelet at sa sandaling yun, narinig ang malakas na yabag ng isang tao. Kinabahan siya at itinutok ng MC ang ilaw pasulong. Isang malaking goblin na may club sa kamay ang lumitaw sa harap nila, ito ang elite monster. Agad na humakbang si Han Jia pasulong at hinayla ang bowstring, sinasabi sa kanyang partner na umatras, tapos naisip na kahit elite ang halimaw, di-rank pa rin ito. Kung matamaan niya ito kahit isang beses, mapapatay niya ito. Ang kanyang pana ay nabalot ng mahika, pagkatapos ay pinakawalan niya ito, at nang makitang lumilipad ito sa tamang trajectory, natuwa siya na nagtagumpay siya. Pero biglang tinakpan ng goblin ang sarili gamit ang club, at tumagos ang pana dito, nagulat siya. Sa ataking ito, dumulas ang paa ng goblin paatras, at naisip niya, nireflect ba niya ang pana? Nagkamali siya, kailangan niyang umatake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Hinayla niya ulit ang pana, at nang papakawalan na niya ito, hindi sumunod ang kanyang katawan, at ayaw bamukan ang kanyang mga daliri. Nanginginig ang kanyang mga kamay, at kinakabahang nag-isip, bakit ngayon? Kailangan niyang umatake. Nang marinig niya ulit ang malakas na yabag, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa halimaw, at nang makita siyang tumatakbo papunta sa kanila at winawasiwas ang kanyang club, natigilan siya sa takot. Tapos biglang hinawakan siya ng bida at itinapon siya paatras, dahilan para siya'y mahulog. Pagkatapos, narinig ang malakas na tunog at umakyat ang alikabok. Hinahanap siya ng naguguluhan sa ulap ng alikabok, tinawag niya si Shin Jonso. Naalala niya kung paano siya nasa dungeon at natagpuan ang kanyang sarili sa katulad na sitwasyon. Isang babae mula sa kanyang team ang sumigaw, ano ang ginagawa niya? Biro ba sa kanya ang lahat ng ito? Hindi man lang siya makatira ng maayos at nang ginawa niya ito, pumunta naman ito sa direksyon niya. Muntik na siyang mamatay dahil sa kanya, kaya gusto niya humingi ng compensation. Sinabi ni Han Jia na sandali lang dahil kahit nag-miss siya, hindi naman yun tumama sa kanya. Nag-smirk yung babae at inis na nagtanong, hindi ba ka magsasorry? Naghahanap ka ba ng excuse? Akala ba mo ata dahil A-rank ka, hawak mo na ang mundo? Ipapakita ko sa'yo kung sino ang binangga mo. Bitin ka ba?
Pasensya na, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, like, share and subscribe para updated kayo sa mga bagong videos ko. Kung meron kayong mga suggestions na pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.